Isang maulan na hapon po sa lahat ng riders sa buong Pilipinas at saan man sa mundo. Kamusta po kayo? Ako po si Jay Taruc at sa loob ng isang oras, magkakasama po tayong magkwentuhan sa pinaka-latest o mga update na po sa ating community. Kasama po ang nag-iisang siga, ang nag-iisang pogi ng Caloocan, no? Si Michael Buko. Sakay na po sa Ride Radio. Nakatuto kayo ngayon sa Signal TV Channel 1. Live din po kami sa facebook.com/1PH on Signal at syempre sa YouTube channel. Hanapin na ng 1PH. Magandang hapon sa iyo, partner. Magandang hapon, Mr. Buko. Kamusta na? Kamusta sa Caloocan? Malakas ba ulan? Malakas ang ulan, partner. Binabagyo ang Caloocan ngayon. Diyan ba? Binabayo kami kanina. Ang lakas ng ulan, sobrang lakas ng ulan. Pero syempre, kailangan kahit inabot tayo ng ulan sa kalye, mga kapwa ko rider, nako, talagang kung hindi maiwasan yung mga lakad, kaya mag-ingat kayo, madulas po ang kalye, no? Yung mga nagmomotor dahil sa mga essential, for the essential needs, no? Kailangan magdala kayo ng kapote, talagang doble ingat. Okay, patuloy pa rin na, syempre, as usual, may COVID pa rin ang buong mundo. Buong mundo, partner, di ba? Pataas yung bilang. Pero napakaraming balita itong nakalipas na linggo. No? Isa dito yung pagkakapasa no? Ng Anti-Terrorism Bill. Anti-Terrorism Act 2020. Ito yung bill na maraming tumutol dito. Pero talagang si Pangulong Duterte, diretso pa rin di ba? Hindi napigilan, no, partner? Well, ano masasabi mo doon? Bagong balita ngayon, partner. Pabor ka ba doon? Natabunan na yung COVID Ha? Natabunan? Natabunan na yung COVID. Oo, sa dami ng balita, sa dami na nangyayari ngayong past few days, natatabunan na yung issue sa COVID. Yes, yes. Partner, balikan ko lang yung anti-terrorism bill. Talagang tinutulan ito dahil dun sa, may provision kasi dyan sa batas na yan na pwede kang arestuhin, pwede kang imbitahan at pwede kang ma-detain for 14 days. Para kang na-quarantine sa bilangguan or for questioning. No? Pagka merong nakita yung mga authorities na reason, base yan sa kanilang evaluation din, na ikaw ay isang terorista. So, ayan, masayang pag-usapan din sana yan. Pero, dito naman sa ating panig bilang mga rider, marami ring nangyayari. Oo. Isa na dito yung, nabuhay, hindi mamatay-matay itong RA 11235 partner, di ba? Yes, yes. Marami talagang mga kapwa natin, riders, na gustong wag ipatupad yung batas na yan. Gusto nila sana patigil ay panggulong Duterte kasi marami tayong mga kababayan na maapektuhan ng batas nito. Okay. And syempre, update muna tayo sa DOH numbers no, ng ating COVID-19 cases. Confirmed cases, 41,830. Recoveries, 11,453. Syempre, yung deaths, 1,290. Okay, partner. GCQ pa rin. GCQ in Metro Manila. In-extend hanggang July 15. 15. Yes, July 15 hanggang July 15 na po tayo GCQ. Sana pagkatapos nito, medyo bumaba sa bilang ng mga naapektuhan at nakakawaan ng sakit na COVID-19 para at least yung mga mambabatas natin sa Pangulong Duterte maiusan yung higpit ng quarantine sa Metro Manila at sa mga parte ng bansa natin. Pero partner, may nag-viral na mga photos di ba? Photo of the presidential spokesperson na Harry Roque, di ba? Ocean Adventures, ganda pa lang kuha di ba? Pero paalala lang po sa mga gusto mag-leisure ride na tinatawag, iwasan pa po natin kung pwede, nakikiusap po tayo, hindi naman din importante at hindi naman essential, di ba? Pagkaliban muna natin, at least nakikiusap po ang lahat na hanggang kailan? July 15 ang ating July 15. GCQ.
sa Pero may Metro. nabasa ko, partner, sabi daw sa parting Pampanga is MGCQ na sila. MGCQ. So, for example, manggagaling ka dito sa Metro Manila, magra-ride ka sa Pampanga, ano ba yun? Sisitahin ka pa rin? Mahigpit pa o pwede? Well, sa tingin ko, hindi ka nasisitahin kasi yung nakaraan nakita mo, nag-ride ako sa NLEX, so nakarating ako Pampanga, walang sita. Yan, partner, yung hindi pa maalinawan, hindi pa nililinaw ng IATF. No? Yung mga magpag-cross ka halimbawa ng probinsya, from Manila to Pampanga, no? O kahit Bulacan man lamang, di ba? Hindi malinaw yung mga protocol, di ba? Tayo, nagmomotor tayo, so we want to be ready dun sa mga proper documents na pwedeng nating ihanda bago tayo mag-ride dyan sa mga Okay. Tutusin kung leisure ride, iwasan muna. Pero yan, tulad yan, yung lakad ko nun, meron akong naasikaso. So far, wala naman ako nakitang checkpoint or harang. Tsaka ano lang ko paglabas ko lang ng NLEX, ikot na ulit kagad kasi nandun lang yung nilalakad ko. Yes. Ayun. Partner, bago tayo mag-proceed sa ating balitaan, gusto ko lamang batiin ng ating mga kapwa rider dyan sa Estados Unidos. No? Happy 4th of July, no? Independence Day celebration ng ating mga kababayan dyan sa the United States of America. Declaration of Independence. Mula saan, partner? Saan sila naging independent? Bilang isang monarch, di ba? Yes. Sa mga teritoryo ng Britanya. So, 1776 yan, partner. And, ayun, binabati na. Kaya ako nabanggit, madalas din kasi mga Independence Day ride. Hindi lamang dito sa atin, kundi sa Amerika. Nakikita mo yung mga veterano ng World War, no? Harley yan, malalaking ito. Nagpo-cross country sila. So, happy 4th of July sa ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga Filipino riders sa Amerika. Okay, balikan na tayo, partner. Dumadami na yung mga transportation na nakikita natin sa kalye, ha? Pinayagan ng bumiyahe ulit ang may 6,002 roadworthy jeepneys sa Metro Manila. Hinati sa 16 na lugar sa NCR ang 49 na ruta kung saan pwede silang bumiyahe. Ito lang yung mga lugar na walang immediate access sa mga tren, sa mga bus, at UV express vans and commuters. Matatandaan nauna ng pinayagang bumiyahe ang may 980 na UV express units sa Metro Manila. Nanawagan ng Malacanang sa mga driver at operator na sumunod sa mahigpit na safety protocol. Samantala, limitado ang operasyon ng MRT3 matapos magpositibo sa COVID-19 ang may 127 maintenance workers. Siniguro naman ang pamunuan ng MRT3 na walang station workers o yung mga nakakasalamuhan ng commuters ang nakakontract ng COVID-19. Samantala, wala pa rin go signal mula sa IATF ang pagbabalik ng motor taxis matapos na-extend ang GCQ sa Metro Manila at iba pang mga lugar sa July 15. Partner, kaya pala na-traffic na, no? Napansin ko, the past few days, nagtungo tayo sa bangko na nakita natin yung mga ilan na bumabiyahe, no? Mga public transportation service gaya ng UV Express. Along EDSA lalo, pati dito na sa parting monumento, partner, napakatindi na ng traffic, lalo na sa ilalim ng LRT, papuntang Binondo, yan, palagi ako nagpa-traffic dyan, partner. Pero pinapapansin ako, wala pang gaano talagang jeep na bumabiyahe, partner. Wala pa. So, wala pa talaga ang public transportation, kaya nahihirapan din mag-commute ang ating mga kababayan. Okay, syempre, sagot dyan sa kakulangan sa transportation, ang mga bisikleta. Kaya kailangan ayusin natin itong mga bike lanes natin. No? Natatawa ako, may napanood akong video kanina, partner. Yung mga truck na nagdadrive, no? Mga bus, pinagbisikleta sila tapos sinubukan. Nakita mo ba yan? Nag-viral din. Nag-viral din yan eh. So, nakahilera yung mga bisikleta, pininahan sila ng isang malaking bus, tapos binusinahan sila. Just to let them know
Oo, just to let them know kung ano yung feeling ng nagbibisikleta, nasa bisikleta ka at pipinahan ka ng mga malalaking sasakyan. Napakagandang gawin dito dito sa Pilipinas lang, di ba? Pinaramdam sa kanila, no? Pinaramdam, oo. Nakakatuwa nga. Tapos yung isang driver ng bus, di pinanahan sila, binisinahan pa sila eh. Tumalon dun sa bisikleta, tumakbo. Iniwan yung bike. So yun, nakakatawa. Etong IATF naman, nanawagan ang Joint Task Force COVID Shield na respetuhin ang bike lanes sa Metro Manila. Paalala ni JTF CV Shield Commander Lieutenant General Guillermo Elizar, hindi pwedeng mag-park at dumaan sa bicycle lanes ang mga motor at iba pang mga sasakyan para lang makaiwas sa traffic. Nakikipagtulungan na rin daw ang Task Force sa PNP Highway Patrol Group para panatilihing ligtas ang designated bike lanes sa NCR. Kamakailan lang, 40 motorista ang hinuli ng JTF matapos mag-park sa mga bike lanes sa Quezon City. O yan, warning mga kapwa ko biker, huwag po nating gamitin ang ating mga designated bike lanes para makalusot sa traffic. Pero Parker, sa ngayon, hindi pa ganun kabigat ang trapiko di ba? So pwede pa tayo dumaan sa nararapat na daanan natin. Huwag na nating sakupin po yung bike lanes kasi kawawa naman yung mga nagbibisikleta. Tama. At parami ng parami ang mga kapwa natin na mga paps natin, no? Nagbabike. Natin na nagbabike at hindi maiwasan talagang dumarami yung nagdidisgrasya sa paggagamit nila ng bike. Yun yung isang nakakalungkot dyan, partner. Kasi wala namang choice yung ibang. Hindi talaga mag-commute. So, siguro bibili sila ng bisikleta, di ba? Yung abot tayo ng ilang budget, tapos pipilitin nila talagang magbisikleta para makapasok sa kanila. Correct. Malakas pa rin yung mga bentahan ng mga bisikleta. Yes. Kahapon, partner, pauwi ako, syempre, sinundo ko si Mrs. from the office. Meron na naman tayo nakita na isang kapwa natin na bikers na nadisgrasya na naman. Nadisgrasya na naman. Saan ito, partner? Dito sa may Abad Santos, ilalim ng LRT, nasagip na naman siya ng sasakyan. Grabe. Ingat po kayo, yung mga motorista, maging yung mga nagmamotor po. Respeto rin po natin yung mga kapatid na nagbibisikleta. Okay, partner. Kasi karamihan ng mga paps natin, pag nata-traffic, talagang ginagamit din nila yung bicycle lane. Actually, marami nga akong nakikita ng gano'n. Iwasan natin mga paps. Hindi nila ma-resist kasi open na open yung bike lanes. Okay, partner. Good news naman tayo. Ito na yung matagal na nating inaantabayan. Ano yan, partner? Ano yan? Sinuspinde ng LTO ang implementasyon ng plate provision sa ilalim ng RA 11235 o Doble Plaka Law. Sa inilabas na memo ng LTO noong July 1, sinabi ni LTO Chief ASEC o Assistant Secretary Edgar Galvante na hindi mo na ito mapatutupad dahil sa limitasyon sa paggawa ng bagong mga plaka at decals ngayong may pandemic. Hinabaan din ng LTO ang palugit sa transfer of ownership ng isang motorcycle unit. Matatanda ang isa ito sa mga kontrobersyal na bahagi ng batas. Pinalawig ng LTO na sa 60 days mula July 1 ang pagproseso. Okay, mahaba-haba na ito. 3 buwan. Hindi, 3 buwan. 2 buwan lang ito, partner. 60 days. Transfer of ownership para bigyan ng sapat na panahon ang mga seller at buyer para gawin ang transaksyon. Sa ganitong paraan, masisiguro rin daw na masusunod ang physical distancing, lalo pat limitado rin ang operating capacity ng LTO. Partner, good news sa atin yan. Pero kung 60 days lamang, sana ginawa ng 90 days para yung transfer of ownership lang naman di ba? Well, ito, yung mga past few days, partner, yung mga smoke emission testing natin, mapabalitaan mo na minsan madaling araw pa lang o gabi, nakapila na din yung mga marami. Nakapila. Kasi meron silang tinatawag na may capacity yung mga smoke emission natin per day. Na hindi dapat sila lumagpas sa ganitong dami, Kaya yung ibang kababayan natin, gabi pa lang, madaling araw, pila na. Nako, yung isa pa yun. Yan, di ba? Kailangan mong maaga, nandun ka na para mapasama ka dun sa quota nila per day, di ba? Dun sa social media. Kaya nga.
Okay, partner. Ito, sa pang good news, partner. Munting pabahay ng grupo ng riders sa Northern Samar. Ito, gusto ko itong balitang ito. Nag-viral sa social media. Nag-viral yung dalawang grupo ng riders mula sa Northern Samar dahil sa munting pabahay project nila. Sa isang Facebook post, ibinahagi ng rider na si Dennis Carolino ang kwento ni Tatay Venerando na nasa 80 years old na siya at namumuhay mag-isa sa isang maliit na bahay sa Bubon, Northern Samar. Tulong-tulong ang mga rider mula sa Sniper Club 150I at JHS Riders Club para i-renovate ang bahay ni Tatay Venerando. Natapos nila ito sa loob lang ng 8 oras. Dami siguro nila, no? Binigyan din nila ito ng relief supplies tulad ng bigas, noodles, canned goods at iba pa. Nauna nang nag-viral ang mga rider matapos magbigay ng munting pabahay kay Nanay Villanueva, isa ring residente sa Northern Samar. Next week, makakasama natin sila dito, partner, at makakausap natin sila. No? Paano nila naisip yon? Bakit si Mang Venerando na mag-80 years old ang napili nilang tulungan? No? Well, marami tayo talaga mga kapwa riders na mahilig tumulong sa mga kababayan natin. Well, saludo kami sa inyo mga Paps. Kami sa Ride Radio, saludo po kami sa inyo. Saludo po kami sa inyo mga Paps. At naalala ko ngayon, ginawa namin dati. This was siguro, yung time pa ng Motorcycle Diaries ito, partner. Meron kaming nakitang matanda rin na grabe yung bahay niya. Hindi mo alam kung mabubuhay ka dun sa kanyang barong-barong na tinitirhan. Pag umuulan, talagang halos maligo siya eh. And ayun, sa tulong ng mga Good Samaritan, doon mismo sa lugar na yun. I think this was in Mindoro eh. Sa Mindoro ito. Mindoro? Oo. Ano yung partner? Oo. Kahit pa paano, natulungan nila yung matanda at may anak pa nga siya, may apo siyang inaalagaan yung time niya. Oo. Okay, partner, papasukin na natin, no? Yung pagpapatupad ng plate provisions sa ilalim ng doble plaka, suspendido, proseso ng transfer of ownership ng motorsiklo, pinlag ng LTO, Motorcycle Rights Group, naghain naman ang TRO laban sa Doble Plaka Law. Ayun. Kamustahin natin si Yob Bolaños ng Motorcycle Rights Organization o MRO. Good afternoon, Yob. Good afternoon, Yob. Good afternoon sa lahat na nanonood at nakikinig. Magandang hapon po sa inyong lahat. Alright. Yob, magandang balita ito sa mga riders, no? Sa lahat ng mga nagmamotorsiklo. At yun nga, nag-uusap tayo, remember, kahapon ba yun? O nung isang araw. And, isang gabi. Nung isang gabi, di ba? Unahin muna natin yung hindi naman kinakansila, kumbaga suspension lamang ng implementation ng RE 11235. Can we clarify this memo coming from? Yes, actually kausap ko nga ho ang LTO regarding the memorandum. Matagal na nilang plano 'yan. It was just a question of legality as far as LTO is concerned, kung pwede nila bigyan ng extension and for the meantime wala mo nang huhulihin because wala pa naman plaka talaga eh. The clarification comes in the word suspension. There is no suspension. Okay? The law is still in effect, kaso dahil wala pang nadidistribute na plaka, hindi pa ito pwedeng i-implement, hindi ka pwedeng hulihin for not having a plate. Kasi marami pa rin ang hindi nabibigyan ng plaka. So until you are issued a plate, hindi ka nila pwede hulihin based on the IRR. Linawin ngayon, suspension lamang ito ng implementation. Hindi muna nila i-implementa yung provision na kailangan meron ka ng decal sa harap, kailangan malaki sa likod, tama? Yes, in fact, kinlarified din sa atin ni Asik Galvante na ang mauuna is yung plaka sa likod. They actually have a number but it is not a big number, konti pa lang ho ito. Ito pa lang yung unang bugso, which is only 15,000 plates. So tatatakan nila yan, i-distribute nila yan, pero until it is distributed properly or enough to motorcycle owners, wala munang hulihan na magaganap. But that is with LTO. The other agencies like PNP and the LGUs must confer with this directive
na hindi muna dapat sila manghuli hanggat hindi na i-issue lahat ng plaka. That Kasi is on the LTO, part of lead the plaka. agency, partner. Yob, di ba, lead agency kasi LTO, kaya ganun, di ba? Yes, lead agency ang LTO, pero anyone who is deputized by the LTO to enforce traffic laws kasama sa enforcement nito. Yun. Okay. Inuulit natin, ha? Ito munang plaka, no? Yung provision dun sa batas, ang medyo suspended muna, Yes. di ba? Yob? Oo. Okay. Going now to your nag-file kayo ng kaso sa Quezon City RTC regarding RA 11235. Ano ba nilalaman nito, Yob? Well, it is a request for, it's a certiorari also, requesting for a TRO, and then a temporary injunction, and then a prayer to declare the entire law as unconstitutional. So, ang target kasi natin dito is sa sobrang dami ng provision nito na talagang sinasagasaan yung constitution natin, ayaw natin itong ipatupad. And ayaw nating magamit ulit ang mga provisions na to sa ibang batas. That's why we are filing it in court. So ang habol natin dito is magamit ito bilang jurisprudence in the future once it is declared unconstitutional. We are hoping it would be declared as such, but ito po ang kailangan natin kasing gawin. Otherwise, the law itself, marami ho talagang masasagasaan, matatamaan, imbis na kriminal ho ang magiging target nitong batas na to is the innocent riders. Okay, sige, siguro last question ko to before we go to a short break, Yob. Ano yung mga salient points nung inihaing natin na request for a TRO? First and foremost, lack of due process or the absence of due process. Maraming provision nito na dinideclare ka kaagad na liable sa penalty na hindi lang 50 to 100,000 but you are also penalized by means of jail time. That's one. And then we also have yung violation ng equal protection of the laws. Tapos yung pag-impose ng exorbitant and degrading penalties dahil ang penalties nito tinalo pa ho ang mahulihan ka ng marijuana, mahulihan ka ng paraphernalia ng marijuana, mahulihan ka ng unlicensed firearm, daig pa So and then of course to have it nullified because it is majority of the law is declared unconstitutional. Yan po yung ating yun po yung nilalaman It's a 57-page petition pero we're hoping na sana maintindihan ho ng tao na we cannot show in public the full contents of the petition because we don't want to affect the integrity of the case. Pero habang dumadaloy po yung kaso, we will be reporting on what goes on in court habang tumutuloy yung kaso. But right now, ang habol natin is makuha natin yung TRO to an injunction and make that injunction permanent. Yob, napakahalaga ng mga puntong nabanggit mo. May kinalaman sa pagre-railroad. Madalas nating mabanggit yan, minadali. Hindi proper yung konsultasyon. At syempre, yung napakabigat na penalties na nakapaloob dito. Hindi makatao. Yes. Sige, Yob, pag-uusapan ibang kababayan natin. Sige, ibang kababayan natin, ang motor, wala pa 50,000, di ba? Actually, tapos pag mumultay mo 50,000. Meron kami mga senaryo na tinitignan during apprehension na isusuko na lang yung motor imbis na matikitan siya, mahuli siya, makasuhan siya, makulong siya. O inyo na ho yung motor na yan, wag nyo lang ho ako ikukulong. May mga senaryo na aabot ho sa ganun Again, yes, our enforcement to go beyond the purpose of the law. Yes. Okay, Yob, babalikan ka namin. We'll go into short break. Sa pagbabalik po ng Ride Radio, pag-uusapan pa natin, hihimay-himayin natin yung mga provision, yung mga binabanggit ng MRO tungkol nga dito sa kanilang request for a TRO hinggil dito sa RA 11235. Sa pagbabalik po ng Ride Radio.
Okay, nagbabalik po ang Ride Radio. Patuloy po kayong nanonood sa Channel 1, sa Signal TV. Partner, batiin muna natin ang ating mga audience, mga televiewers na nanonood sa atin. Oo, ang dami nanonood sa akin ngayon, partner. Pero bago ang lahat, partner, kanina galing ako sa Tinejeros, Malabon. So, gusto ko lang batiin si Ma'am Grace Reyes at ang kanyang anak na si Baby Hanya na may sakit na tuberculosis. Pumunta po tayo kanina doon para mag-abot ng tulong doon sa bata kasi kailangan operahan. At binabati ko rin yung mga televiewers natin from Tinejeros Riders Club, si Bernie Estavio, Bin Sabila, at Joben Pusa. Maraming salamat mga paps sa panonood ng Ride Radio. Okay, Alex Fuentes, ating suki, o si Ana Valdez Lumban ng KTM, kamusta ka? At itong si Jerry Cristobal, no? Masugid nating subaybayan at talagang walang patid na tumututok sa atin. Michael, may mga ano pa, no? May mga nagtatanong pa tungkol dun sa implementasyon ng RA 11235 hinggil naman dito sa change of ownership. Kung magiging liable na sila, mapipenalize na ba sila. In-extend po ng LTO, no? This week lang nagkaroon po ng memo at in-extend po ng LTO yung ating bigay ng palugit na 60 days from July 1, no? So we have 2 months para ayusin pa yung change of ownership. Pero ngayon, no, hindi ka muna hahanapan ng bagong plaka, number 1, di ba? Number 2, yung change of ownership, medyo pinagpaliban muna nila para mabigyan pa kayo ng sapat na panahon. Okay. Makakasama natin ay nakatuto kayo ngayon dito sa Ride Radio at kinakausap po namin si Yob Bolaños ng Motorcycle Rights Organization hinggil nga dito sa kanilang inihaing na request sa QCRTC na magkaroon ng TRO sa RA 11235. Yob, alam ko matagal nyo nang nilalakad at ikinakasa itong kasong ito, no? Hinggil nga dito sa RA 11235. And can you give us an idea paano yung proseso? Paano nyo naisip na kailangan labanan natin itong RA 11235? Kasi yun nga, bukod sa unconstitutional, pahirap talaga sa mga kapwa-rider. Well, first and foremost, when after ito ipasa ng Senate at bumaba siya sa lower house, we were already involved in the creation of the lower house version of this law. And in fact, yung lower house version of this law nga was made na pabor sa mga rider. So okay yung nangyari sa lower house. Kaso nung ibinalik ito for the bicameral, maniubra ulit ito at bumalik na naman do sa original Senate version ni Gordon. So yung pinirmahan ho ni Duterte, ito na nga ho yung final, yung RA 11235. After the signature, wala ka ng ibang choice kung hindi mag-file na talaga nung kaso.
because even the IRR, though hinintay namin yung lumabas yung IRR, kasi pagka nagfa-file ka ng kaso sa isang batas, very crucial yung ano yung IRR eh. Pagka nag-file ka before the IRR is released, parang premature yung mangyayari dun sa kaso. So, ang ginawa namin, hinintay namin yung IRR, pero on the onset pa lang, yung pinirmahan na yan ng presidente, yun na talaga yung next step, which is yung mag-file ng kaso. So, because of the unconstitutionality, the penalties, the jail time, at saka kung paano kinikriminalize yung inosente para sa isang violation na kapag sa ibang sasakyan nangyari, hindi naman sila mape-penalize ng ganyan, hindi naman sila makukulong, hindi sila napapatawan ng criminal violation, talagang labag ito sa karapatang pangtao. So, kaso na talaga ang ano namin. QCRTC. Yob, walk us through, no? Gaano kahaba itong prosesong ito? And ano na ang susunod na hakbang? Anong hinihintay natin, for example, at nasa QCRTC na itong request natin for TRO? Supposedly, kung hindi tayo nasa COVID situation at walang lockdown, kasi ang Quezon City RTC ngayon naka-lockdown kasi may nag-positive sa kanila eh. Supposedly, the process is, pagpasa mo ng isang certiorari at saka TRO, babasahin na to ng isang judge. And then the judge will see the merits of the case kung kailangan ba itong bigyan na kaagad ng TRO. It's usually immediate to just a few days. So dito ang nangyari sa atin because of the condition, the quarantine, all that. So it will take a few days. Hopefully by this coming week meron na tayong maririnig coming from the court or kung sino man judge ang makakabasa nito. And then once it turns into an injunction, doon na ho magkakaroon ng mga hearing. And of course, we're waiting for a favorable decision, like magpapalabas talaga ng TRO ang korte, tama ba? That is what we want to see. And very confident naman po ang ating mga abogado na yun ang mangyayari. By the way, this is just case number 1. We have another case that we're filing this week also, this coming week also. So that will be our case number 2. Citing naman different aspects of the violations na meron dito sa batas na ito. So, 2 kaso po ang aming ifa-file po. Akala ko maghahain din kayo ng kaso laban dun sa legislator na paborito natin eh. Actually, tapos na kasi okay. Ha? Tapos na kasi yung role nila, so hindi na namin pwedeng sampahan ng kaso yon on kahit gustuhin man namin, hindi na po pwede because tapos na yung role niya eh. So, ang nagpapatupad na ng batas, ang makakaharap ng court natin sa court is Solicitor General. So when we get a TRO, Yob, anong mangyayari? Hindi na pwedeng ipatupad muna ang RA 11235? Ganun ba yun? The initial TRO is given parang 72 hours. And then, that's why you apply for an injunction. Ngayon, yung injunction, kung magagrant yan, it will either extend or make it permanent habang dinidinig yung kaso. So what we want is a permanent injunction. A permanent injunction will hold all implementation dun sa mga provisions na ating minention sa petition natin. The only thing that was not mentioned, okay, just to clarify, the only thing not mentioned is the rear plate. Yung sa rear plate po kasi, hindi naman ho yan pinakamalaki in the world. Actually, we are within the limits ng mga plaka sa buong mundo. Much smaller pa tayo sa Italian plates kung tutuusin. So, hindi namin yun kinwestiyon. And besides, with the years that we have no plates, kailangan na talaga din natin ng plaka dahil tayo rin ang nagsasuffer sa kawalan ng plaka eh. So, on that aspect, we're leaving that for LTO to continue accomplishing that part of their role is to produce plates for the motorcycle, but the rest hopefully ma-injunction siya, maging permanent injunction para hindi sila pwede manghuli sa mga provision na we are declaring unconstitutional. Yes, and for example, looking forward, Yob, halimbawa magkaroon na tayo ng TRO at dinigin na nga itong kasong ito, give us an idea gaano kahaba ba yung proseso? Para malaman yung mga kapwa riders natin, no?
Well, it really depends on the court, ano. Kasi maraming ways to delay and delay and delay a case. Mhm. But there are cases na hindi ho naman din tumatagal. Minsan, kapag ang pagkaso natin, tapos yung ating makakasalamuha sa korte, katulad ng Solgen, sees the merits as well and they see that there's no point in arguing, minsan hinahayaan na nila yung ano yung resolution to go through. Pero may time minsan na sa init ng laban, or if talagang gusto nilang ituloy yung batas, minsan it will take another level of court, which is the Court of Appeals. Yes. We're hoping na sana hindi na umakyat doon, but if ever umakyat doon, we're ready for that. Actually, we're ready to take it all the way to the Supreme Court. Pagka gano'n na usapan, taon na ho ang bibilangin natin. Pero with the injunction, hindi ho nila pwedeng isingil or i-penalize ang tao habang dinidinig yung kaso. Yun. And yun, ang next question ko is pertaining doon sa, kasi bago nagsampa o naghain kayo ng request for TRO, may isang grupo ng mga rider lawyers, no? Yes. Na naghain din ng separate case dito sa RA 11235. How will it affect each other? May connection ba yung dalawang inihain o isinampang kaso? So, as far as cases are concerned naman, maraming grupo na gustong magsampa, pwedeng magsampa. Wala naman hong problema kahit gaano karaming kaso ang isampa mo laban sa isang batas or sa isang subject. You can actually file as many cases as you want and it will not affect each other. Pero oras na may desisyon na, for example, merong isang section dyan na dinesisyonan na, mamumutin academic na yung section na yon sa ibang kaso. Kasi nga, meron nang naunang decision for that. It cancels out, no? It cancels Yes. out. Yung kumbaga, nagiging president, may decision na dito sa kasong yan, so hindi na natin didinigin yan. Yes, that's the way it goes. And then, magko-continue lang yung mga aspeto na hindi na pag-usapan doon sa naunang kaso. We were hoping na sana mabigyan din sila ng TRO kasi it will give us room to work on our case habang naka-TRO dun sa kanila. Makakatulong sana yon. We're actually waiting for a word from the court kung ano nang naging status. So far, wala pa ho kami nababalitaan. So, we opted na, okay, wag na natin patagalin ito. Since buo na rin naman ho yung petition namin, we decided to file ours and we're filing another one next week. Yes, okay. So we're expecting it, yung second case, ipa-file na next week. Okay, yung second case namin, yes, ipa-file namin ito next week, mga between Wednesday and Thursday, maipa-file na namin to. Kanina nga, nagkaroon ho kami ng meeting with the petitioner and the witnesses of this second case. Ayun, okay. Ano ang hinihiling ng MRO at ROTP dito sa pagsasampa o paghahain ng kaso laban sa RA 11235? Anong hinihiling niyo sa mga riders? Well, one thing that we want people to understand, ang MRO at saka ang ROTP po, we are a non-profit organization. Actually, we don't make any money. Okay. Ang kaso ho, i-file namin through a law office or two law offices na paid services. Hindi ho kami kukuha ng libreng abogado. May reason ho kami para dyan. Ngayon, dahil nga po hindi ho ito libre, meron hong cost ho ito. Okay. So, we are now conducting a fundraising drive within the community and asking the industry to participate as well sa funding nung kaso na aming sinampa at isasampa para ibayad nga dito sa mga abogado. Just to give you an idea, napakamahal kasi din maghain ng kaso, di ba? So, actually, we have a wide range of lawyers that we talk to, ranging from, sa isang kaso lang, 10 million acceptance fee pa lang, down to 450, yung sa atin, 450 lang per case. Okay. Pero imaginein mo, compare it to a law office that charges 10 million for one case as acceptance fee pa lang. So, maraming law office na mahal, merong ding mura, meron man libre, pero again, yung sa libre ho kasi,
we cannot make demands. At least kapag paid service yan, there is a level of professionalism at saka of course may kontrata kayo na you can make demands from the lawyers na syempre yung gusto nyo dapat masunod. So Yes, we yes. have a very good relationship with the two law offices that we have. Yung isa nga po, yung Gargantiel Ilagan Atante Law Office o GIA Law, very renowned law office po yan. Kilala sila when it comes to cases like this, yung constitutional cases like this. And then yung isang law office, makikilala nyo once ma-file na namin yung kaso this week. Okay, okay. Siguro sa puntong ito, Michael, baka pwede tayo magbasa ng mga katanungan mula sa ating viewers. Yes. Ito may nagtatanong pa rin, Tol, oh. Meron pa rin bang guidelines sa private back ride, no? Wala pa rin to, mga paps. Hintayin po lang natin. Addition, oh. Okay, Baka ito, mas, comment. maraming magsampa ng kaso, mas matibay na magiging laban ng ating mga riders. Sabi ni RG Neo. Ito, Michael. Alfred John Flores. Unti-unti nang nagbubunga, Sir Yob Bolaños, ang paglaban mo para sa ating mga rider. Mabuhay ka. Snappy salute mula yan kay Alfred Flores. Okay? And, ito, sabi naman ni RG Neo, baka naman kapag mas maraming magsampa ng kaso, mas matibay ang magiging laban nating mga rider. Does it follow, Yob? Paramihan ba ito ng isasampang kaso sa korte? Para ma-declare na unconstitutional at ICT? Well, if it can help, it can definitely help. But again, para maiwasan po yung ma-technical ho yung mga kasong sinasampa, you have to be at least kahit papano coordinated with the other cases. So with the coordination, hindi maiiwasan natin yung pagka-technical, pero the more cases you file, that's better. That's why we decided to file 2 cases. On our end pa lang 2 cases na sa amin eh. Kasi nga, we believe in that same notion that the more cases you file, the better. Actually, from my understanding, a Davao group will also file. Doon naman sa Davao nila ifa-file yon. And then as we understand also, another group from Iloilo is also intending to file. We already sent them the contact information of our lawyers so that their lawyers can coordinate with our lawyers para wala hong ma-technical sa amin. Yob, okay, may lilinawin lang ako kasi may tanong pa rin dito, hinggil nga din sa memo na pinalabas ng LTO, no? Dun sa pag-suspinde, no, hindi mo na pag-implementa ng may kinalaman sa plaka dito sa RA 11235 at yung transfer of ownership. Oo. Kaya ang dami nagtatanong. So from July 1, may 60 days pa po tayo, mga kasama, mga kapwa ko rider na pwede pang ayusin itong detalye na ito dito nga sa ORCR ninyo, no? Pero Yob, ang tanong ko ito, masyado, yung timing ba ng paglabas ng memo, may kinalaman ba ito sa paghahain natin ng kaso ng TRO dito sa QCRTC? Bakit parang naging lumambot ng konti itong LTO na parang, di ba, getting on our good side, ika nga, but well, development. Ito ho ang katotohanan yan. From day 1, we have always been in coordination with LTO. Okay. Nung nilabas yung IRR, nag-uusap na ho kami ng LTO from since May 21st. Yes. Ngayon, itong planong pag-e-extend na to, this came out from Asek Galvante himself. Kasi nga, because of the pandemic situation. Unang-una, they have a problem with the backlogs created by the quarantine. So, yung mga magpaparenew ng rehistro at lisensya, problema na nila kaagad dyan eh. Tapos, sasabay pa yung transfer of ownership because of this law. Ngayon, ang hinintay lang niya is yung syempre, dapat within the scope of his responsibility, within the scope of the powers of LTO, bago niya ito ipatupad, yung extension nga na tinatawag. So, nung nakuha niya yon, inilabas na ho yung memo, which is nung July 2 actually nilabas yung memo officially. Okay. Oo. But in any case po kasi, yung sa timing ho talaga is talagang hindi ho maganda. But ito ho gusto ko maintindihan ho ng tao na laging ini-explain naman ho sa akin ni Asik Galvante.
LTO is tagapagpatupad lang ng batas. Hindi po sila ang nagdidikta regarding this because meron silang sinusunod na Republic Act 11235. In fact, delayed na nga ho sila kung tutuusin. So, we have to divert the blame of the people, yung paninisi ng tao. Wag ho natin ituon sa LTO kasi sumusunod lang ang LTO dun sa inatas po sa kanila. Correct. But in any case, nagpapasalamat tayo sa LTO for the extension and nagpapasalamat tayo sa LTO for clearing out na wala pang huhulihin sa kawalan ng decal or ng plakang malaki. And they also want us to clarify with everyone na walang pwedeng mag-manufacture on their own ng plaka or ng decal. Correct. Only LTO is allowed to issue that. And only when kapag meron ka ng plaka na na-issue sa'yo ng LTO, magiging liable ka na dun sa portion ng batas regarding the plate itself. Okay. Oo. So the memo actually tells us one thing. The law is in effect. They are just extending some provisions because of the pandemic. Of the situation. Yes. Oo. Saka di nila kaya matugunan yung kakulangan ng plaka, di sila makapagpagawa ngayon, no? Well, the plates are being supplied to LTO. Ang nagtatatak is LTO. LTO, yun. Kulang na kulang yon yung currently na 15,000 na plates, di ba, Yob? Kulang na kulang. Ang last registration natin last year was about 7 million plus. Nako. Pero based sa reports ng LTO, meron kasi silang period na dami ng rehistrong inilabas. Ang last report ho ni Asik Galvante nasa mga 15 and above million motorcycles ngayon ang may rehistro, hindi nga lang siya updated. A drop in the bucket yung 15,000 na plaka na yan. Wala, layo. Wala. Ni 0.0001% lang yan. Okay. Pero, syempre, habang lumuluwag yung quarantine, papasok na yung supply ng mga plaka, sila magpiprint na lang sila na magpiprint, magre-release na lang sila na magre-release. But until, ang mangyayari niyan, sa implementation ganito, hanggat wala kang plaka, kailangan lang meron kang temporary plate. Or nakakabit yung luma mong plaka. Kung wala yung mga yan, binibigay na plaka dun sa ibang mga bagong motor. yung from 2016 and moving forward from 2016, wala pang plaka yung mga yan. Yes. So, temporary plate dapat meron. Okay. Actually, kung wala kang temporary plate, sa pool ka rin ng batas na to. Okay. Yob, kaya ako na itanong kanina na parang timing naman dun sa paghahain natin ng request for a TRO, yung kanilang memo, no? And iniintriga lang kita. Pero I think hindi naman siguro madidiktahan, no, sina Asik Galvante hinggil dito sa kanilang ipinapatupad lamang na RA 11235. But we're all excited and we're happy dito sa development na to. And ipagpatuloy nyo lamang yung ginagawa ninyo na paglaban, no, dito sa RA 11235 kasi kami ni Michael naniniwala kami hindi lang unconstitutional pero hindi talaga makatao. Okay, susubaybayan namin, Yob, yung ihahain pa natin mga kaso for next week, di ba? Next week? Yes. Okay. Hopefully by Wednesday or Thursday, maisampa na namin yung second case namin. Yun. Okay, nice talking to you always, Yob Bolaños ng Motorcycle Rights Organization. Maraming salamat. Maraming salamat. Mike, maraming salamat. Jay, maraming salamat. At sa lahat na nakikinig, maraming salamat. Huwag niyong kalimutan, we need your help. Alright, mabuhay tayo. Okay, thank you, Yob. Thank you. Alright, ayan, magandang balita yan, Michael, no? May mga, yun nga, sabay, kaya ako tinatanong kay Yob kanina, parang sumabay lang dun sa kanilang paghahain ng request, no, for a TRO, itong memo ng LTO, no? Yeah. Hindi naman sa iniintriga natin. Pero parang tumiming lang, di ba? Tumiming lang. Correct. Yun nga, binibigyan tayo ng 60 days, no? Paalala lang, mga rider, from July 1, meron tayong 60 days para ayusin yung tinatawag na transfer of ownership bago i-implementa ng LTO yan. At syempre, yung plaka, yung detalye sa plaka sa RA 11235, hindi ka pa pwedeng sitahin
o hulihin, no? Hindi ka pa pwedeng Correct. multahin sa ngayon. Kasi sabi ng LTO, wala pa silang sapat na supply ng plaka. Okay. Okay, wala na tayong oras. Gusto Magkita-kita naman. tayo. Okay. Magkita-kita tayo muli rito sa Ride Radio sa susunod na Sabado. Ako po si Jay Taruc. At ako naman po si Michael Buko para sa 1PH. Kami ang boses ng pinagkaisang Pilipinas. Magandang gabi. See you next week.